Hoy! Sinong bad? Alis ka dyan, ha? Yung mukha. Okay, let's go na. Paliliguan ko na nga sana niya si Bebo mga mima sa gripo, pero umuulan. At dahil hindi pa na-experience ni Bebo ang maligo sa ulan, sabi ko Kuya Sander, go! Maligo kayo ngayon. Ay kititaray ng mga duwa, sos ko pa. Tingnan nyo naman mga mima ang face ng Bebo, super happy siya. Di na kahit umikat dita draman sa lot. Sabi ko kasi kay RJ, sakto nandyan na siya, naalisin yung dating tubig ng drum at palitan na lang ulit ng bagong tubig kasi baka mamaya maraming kitikiti yung mga mima, stuck kasi na tubig yan ng ulan. Talaga kasing ayaw nang umalis niya ni Bebo, siguro akala niya papapasukin na siya sa loob ng bahay kaya nga ayan, tinguraab na. Alis ka dyan, ha? Yung mukha. Kawawa naman yan, oy! Kawawa naman yung mukha niyan, oy! O Jiva mga mima, dinaig pa ang inape, kaloka. Pero nung naibalik din naman siya sa drum mga mima, nakamove on naman siya agad-agad. Ayan nga at para maging mas masaya siya, dinalagyan ni Kuya Sander ng tubig yung drum niya. Kasi medyo mahina na rin ang tubig niyan mga mima, kaya yung tubig sa alulod, mahina na lang din ang bagsak. Tinapon kasi ng daddy niya yung dating laman ng tubig ng drum mga mima, kaya siya nag-iiyak kanina. Akala niya hindi na siya makakapasok ulit sa drum. Tignan nyo naman mga mima kung gaano kasaya ang Bebo sa ulan. Napakatindi nga ni Bebo mga mima, tsaka ni Kuya Sander, sobrang lamig niyang tubig ulan. Sabi ko nga dyan kay Kuya Sander, doon naman siya sa kabilang drum para tag-isa sila, akyat din siya doon sa may loob. Sabi niya, mami, hindi na ako bata. Mima, tignan nyo kung gaano kasaya ang Bebo. Play! Play, play, play! Oh, makainom ng tubig. Play, play, play! Sakto-sakto ka dyan sa drama. Play, play, play! Play, play, play! And then dyan, lumapit ang aking asawa. And then sabi ko sa kanya, ikaw naman magbantay sa mga bata at papasok na ako sa loob. Mahirap na kasing maiwan dyan si Bebo mga mima bells at medyo malalim din yung tubig nung drum. May narigatin. Kaya naman pala lumapit mga mima at bibili daw siya ng ulam saglit. Wala pa kasi kaming ulam niyan. Di sabi ko naman for the go, bumili ka na ng ulam. At itong si Bebo kahit naman gusto ko na siyang ipasok mga mima bells, abay ayoko naman mag-alaga ng muryot sa loob. Kaya ayan, sige magsawa ka muna kaliligo sa ulan. Tignan nyo naman mga mima bells kung gaano ka-hyper. Sus ko po. Ang trip mo, kuya? Eto namang si Kuya Sander, hindi ko naman malaman kung anong trip sa buhay. Bakit naman yung tubig ang winawalis, hindi yung mga dahon? Kaloka. Sabi ko pala sa kanila niyan mga mima, kapag nakabalik ng kanilang dyare, matatapos na rin silang maligo. Abay napakalamig ng tubig, mahirap nang magkasakit. Tignan nyo mga mima, ang sarap na naman ng katawan ng Bebo. O Jiva mga mima, nag-ampang katawa na si kayo. Pero ang sarap-sarap nilang panoorin dyan. At syempre mga mima bells ko, habang binabantayan ko silang naliligo, aura-aura muna tayo dito si Gadly. Ang sarap nga sanang makiligo sa ulan mga mima bells, kaso nga lang gapiranggot naman yung ulan, tad-tad lang. Yan nga si Kuya Sander, kung hindi pa nagbuhos-buhos yan ng tubig dun sa may alulod, baka hindi ka pa nga nabasa ang damit niyan, kaloka. Teka nga mga mima, tatapusin ko lang yung pag-aura-aura ko here. Ang daming shots, kulang naman sa projection. Charis! At ito na nga mga mima bells ko, nainip na yata si Bebo doon sa mahiwagang drum. Ayan, nagpalabas na. Hindi na rin kasi siya dyan nilalaro ng Kuya Sander niya, kaya super ginip na siguro. Medyo malamig na talaga niyan mga mima, kaya nga sabi ko sa dalawa, tara na pumasok. Pero sabi nila, wala pa naman si daddy nila. O sige, hinayaan ko na lang muna sila mag-play-play dyan. At saka kalalabas lang din ni Bebo sa drum, baka mamaya pag ipinasok ko kagad magmuryot. Sabi ko nga sa kanila mga mima, magpulot-pulot sila ng mga dahon na malalaki para naman kahit paano mabawasan yung mga kalat dyan sa harap ng bahay. O si Kuya Sander kanina, nagpulot-pulot dun sa may gilid, pero itinigil din naman. Pero syempre si Bebo, hindi naman ako papansinin niya, hindi niya naman ako naintindihan. Ayan nga at trip niya rin yung baha sa may gilid, yung chocolate-chocolate na tubig na yan. Si Kuya Sander, yan din ang trip niya kanina, ano bang meron dyan? Ito namang si Bebo, bigla niya napagtripan yung drum, gusto niyang itapon yung laman ng tubig. Ito naman si Kuya niya tagapagpigil, wag daw itapon at wala na daw siyang tubig.
lamig. And then maya-maya lang din bumalik na ang kanilang daddy galing bumili ng julam. Ayan nga, tinintuan niya na si Bebo kasi nakita niya nanginginig na talaga sa lamig si Bebo. Yung bata hindi naman na nahirapang tawagin, ayan, kusa nang umangkas sa motor. Kaya naman sabi ko din kay Kuya Sander, pack up na kuya. At habang binabanlawan ni Pepsi si Bebo, ako naman, ninasikaso ko naman tong aming tanghalian. So for today's video mga mima, magluluto ulit ako ng meatloaf, gamin makasit si Dakman ng tikastoy. Team kami ni Kuya Sander mga mima, bet yung mga ganitong ulam, pero si RJ ayaw niya yung mga ganyang ulam. Eh di don't, kunakbat bala katikayat mo. Isang can lang naman to ng meatloaf mga mima, kaya yan, isang salangan lang ulit ang aking ginawa. Ganitong ulam lang mga mima, ay bet na bet ko na, tapos yung sausawan, yung ketchup na merong konting chili oil, ay sarap. Minsan kasi mga mima, kung ano pa yung simpleng pagkain yun pa yung mas masarap. Mas bet ko pa nga to kaysa yung mga spam. Kasi parang naaalatan ko yun, yung maling masarap din. And then, next ko nang i-fry ang Gigi, yan pala yung binili ni Pepsi na ulam mga mima. Takayat nakano agluto ti diningding mga mima bells at takano Gigi ti isagpaw na ang. Agdingding kano ti saluyot mga mima. Yung mga ganong pagkain naman yung parang hindi ko masyadong bet. Pero nakain naman ako mga mima, yung natikim lang ganon. O ayan, madali ko lang din naman na-prepare ang aming julam. At prito-prito lang din naman yan kasi mga mima bells ko. Half kilo lang din pala yung binili ni Pepsi na Gigi mga mima bells. Ewan ko nga ba doon kanina, ang sabi niya bibili siya yung sasabawan na ulam. Pagdating ito namang Gigi ang dala-dala, siguro wala nang available na mabiling ulam. After ko naman magprito kineme here, tinawag ko na rin si Pepsi para turn niya na rin magluto ng kanyang gustong ulam. After namin mag-lunch mga mima, fast forward, ito may dumating akong parcel. Tumbler pala to mga mima, pinabili ng Kuya Sander para gagamitin niya daw sa kanyang school. Hindi ito yung mga katulad ng ibang mamahaling inuman mga mima bells, ano? Pero syempre, titignan natin kung talagang tatagal lang tubig na malamig dito or tubig na mainit. At kapag pasado, bibili rin ako ng para sa akin. Maya-maya lang din mga mima, ayan, bagsak na si Bebo. Pagkakataon ko na para kukuha ng kanyang mga daliri. Hindi ko kasi talaga malinis yung kuko niyan mga mima pag gising siya. Ang lakas pumalag. Ako na lang yung naiinis After niyang mananghalian mga mima, ayan, bagsak na. Siguro napagod kakaligo sa ulan kanina. Hindi ko na nga pinatulog yan mga mima. Kusa nang natulog. Ayan nga't gumagalaw-galaw pa mga mima kasi as in kakatulog niya lang yan. Ayan, kinukuhan ko na agad. Ganyan ako ka-G sa kanyang mga kuko. Napakahahaba na kasi mga mima bells. Hindi ko pa napansin na mahaba na pala talaga yung kuko niya kung di niya pa nasugatan ng kanyang ilong. Kaloka. Ayan nga't nagalaw na naman mga mima. Nagugulat yata siya doon sa may tunog ng nail cutter at medyo maingay din kasi. Pero syempre, focus tayo sa goal. Dapat matapos ko lahat yan kasi susunod ko naman dyan yung sa paa niya. Hindi naman ganun kahaba yung mga kuko niya sa paa mga mima. Pero syempre, sasamantalay na natin yung pagkakataon. Kukukuhan na rin natin yon. After kong putulan ng kuko niyan si Bebo mga mima, naidlip din ako sa tabi niya. Syempre, nakakaantok naman kasi yung panahon, diba? And then, after ng nap namin ni Bebo, yes mga mima, kami lang ni Bebo ang natulog, kami lang ang very good. Kasi si Pepsi at saka si Kuya Sander, hindi naman sila natulog, mga nagsipag-cellphone lang. At pagising ko nga, sabi ko kay Pepsi, magtimpla siya ng kape namin at malamig nga kasi gusto ko na rin maligo. Hapon kasi mga mima, hindi ako naligo ng buhok, nag-half bath lang din ako dahil nga malamig. Dahil nga hindi ako naligo ng buhok kahapon, aagahan ko namang maligo ngayon. So ayan, nag-coffee muna ako para naman kahit papaano mamaya kapag naligo, hindi naman tayo magtatatalon sa lamig, ano? Mima, try nyo to, napaka-good combination. Ang kakanin tapos itong minatamis na pinya. Ang sarap niya mga mima bells, para sa panlasa ko ha. Di ba nga kasi yung klase ng kakanin na yan, di ba di sasaw-saw dapat sa asukal? Pero instead na asukal, yan na lang minatamis na pinya ang ginamit ko. And napaka-perfect niya talaga mga mima, lalo na sa coffee, pero mas masarap sana yung kung black coffee lang. Tinatawag ko nga niyan si Kuya Sander mga mima para naman kunin niya rin yung isang kakanin. Pero sabi niya busog daw siya paano hindi mabubusog? Sabi ng daddy niya nagtambay daw kanina sa tindahan habang ako'y natutulog. Pero wag kayo mga mima, after ko kumain, nakaisat kalahati ako niya nakakanin Nagpunta din dyan si Kuya Sander sa table, tas kinuha niya rin yung isang kakanin. Sabi ko nga, akala ko ba ayaw mo? Tapos ngingiti-ngiti lang ang Kuya Sander. Ang sarap pa naman niyang kakanin mga mima kasi in-steam ko ulit yan sa kawali. So mainit siya, malambot ulit siya ang perfect. Si Pepsi naman kanina mga mima habang iniinit ko yung kakanin, nauna na siyang kumain ng kanyang merienda. Syempre inappointment lang. Inulam niya yung tira naming ulam kaninang tanghali. Super na-enjoy ko talaga itong kakanin na to mga mima at itong minatamis na pinya or pineapple jam. Kung gusto mo ng medyo sosyal. Wow. So dyan, habang nagko-coffee ako si Pepsi, andyan lang din sa aking gedli. Tapos na siyang kumain mga mima, inuubos niya na lang ang kanyang kape. Nahanas niya na buti na lang, hindi natuloy yung ganito, yung ganyan. Basta, tsaka ako na sa inyo ikukwento. Kasi nga di ba baha ngayon ng Maynila.
Parang ang may mga biyahe na sinuspende kasi nga hindi rin naman makakadaan yung mga bus nila dahil gawa nga ng baha. Tapos kinukwento niya rin sa akin kung ano yung mga lugar na talagang sobrang binaha. Hindi kasi ako updated ngayon mga Mima at sira ang aking TV. Hindi naman ako pala cellphone na makinig sa balita, ganun. Ingat-ingat na lang tayong lahat mga Mima Bells. So that's it for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye!